Tagumpay! I hereby affirm my candidacy. Ako si Fidel Valdez Ramos. Ako si Joseph Ernesto Estrada. My duties as President of the Philippines. Bawat Pangulo may imaheng nais ipakilala sa publiko. Imaheng popular, makabayan, makamasa, mga katangiang pinapahalagahan sa ilalim ng demokrasya. Lahat sila pare-pareho ng pangako, kalayaan at pantay na kaginawahan. Pero saan tayo dinala ng mga pangako nila? Higit kanino man, tinutukan ng media ang bawat kilos sa salita ng mga pangulo. Ang kanilang mga pangako, pati yung mga napako. Ang kanilang imaheng popular at imahe sa katotohanan. Ferdinand Marcos, protector of the common man. Join us, America, as we build a new home for democracy. Kami ay naniniwala na kayo ay tumatanggap sa amin. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak. Huwag niyo kong subukan. Create more jobs and to encourage business activity that is unhampered by corruption. Ito ang Pilipinas sa nakaraang 5 dekada. Ito ang Pilipinas sa gitna ng demokrasya. Ito ang Pilipinas sa lente ng mapanuring media. Ito ang Pilipinas sa mata ng 5 Pangulo ng bansa. Sa tulong ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs, kilalanin natin muli ang 5 Pilipinong sama-sama nating tinutukan at binantayan. Unprecedented in Philippine history on the spot and promising a solution will to achieve national goals. Tulad ng maraming politiko ngayon, si Marcos ay produkto ng madugong politika sa probinsya kung saan iilang pamilya lang ang naglalaban-laban. Kongresista sa Ilocos Norte ang ama ni Ferdinand na si Mariano. Nang tumakbo si Mariano para sa bagong National Assembly noong 1935, tinalo siya ni Julio Nalundasan. Ilang araw matapos ang eleksyon, pinaril si Nalundasan habang nagsisipilyo sa loob ng kanyang bahay. Nakikwento ba sa inyo ni Presidente noon yung Nalundasan case? Oo. Nakikwento niya? Oo. Anong sabi niya? Ulitin nga. A day or so before election or after election, namatay si Nalundasan. Ang pinagbibintangan nila, si Marcos daw, kasi tatay daw, inutusan daw niya ang kanyang 16 years old na anak na si Marcos na pumatay kina Lundasan. Hinuli, ikinulong at hinatulang guilty sa krimen ang estudyanteng si Ferdinand Marcos. Habang inaapila ang kanyang kaso sa Korte Suprema, naging bar top-notcher si Ferdinand. Matapos ang ilang buwan, binaliktad ng Korte Suprema ang hatol, pumanig ang pinakamataas na hukuman kay Marcos. Naabsuelto si Marcos o ni-reverse ng Supreme Court yung desisyon na ito dahilan sa isang tao, si Justice Jose Laurel. Inisip ni Laurel, matalino itong tao, sisirain natin ang kanyang kinabukasan, sayang, pagbigyan natin. And on the basis of that argument, hanap na sila ng technical na para palayain si Marcos. Kalkulado raw ang bawat galaw ng batang politiko patungo sa pagkapangulo. Pati na ang pagpili sa asawang si Imelda, isang beauty queen mula sa angkan ng mga Romualdez sa Visayas. Iniisip niya na kung magpili ka ng asawa na maganda, coming from a political family na makakadagdag ng boto, may bentaha ka o meron kang advantage over your candidate. Siya ang secret weapon. Si Marcos kasi, yung nalundasan, yung mga corruption charges sa kanya, madumi ang record. Kumbaga, hindi malinis. Si Imelda ang naging panglinis niya, panakip niya doon sa mga tao nagsasabi na mamamatay tao yan, manggagancho, yung lahat na masama. Kasi ito lang ang tagline ni Imelda. Look at me, sabi niya. Will somebody like me
fall in love with a murderer? Tama nga siguro yung ginawa nilang movie na sa aming dalawang mag-asawa, iginuhit ng tadhana, pinagbuklod sa langit, sapagkat siya, ang kanyang layunin ay this nation will be great again. Ferdinand E. Marcos of Bata, province of Ilocos Norte. Nakuha ng mga Marcos ang pinakamataas nilang pangarap noong 1965 nang talunin ng abogado ang nakaupong Pangulo, ang amang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na si Diosdado, ang tinaguriang poor boy from Lubao. It is a government that shall be the guardian of the majesty of the law, that shall grant justice to the weak, shall be the solace of the underprivileged, and shall be the friend and protector of the common man. Ang dami-daming tao, parang milyon-milyon. Eto ako, nag-iisa kami dalawang mag-asawa at mga bata. Ang daming tao. Sabi ko, ang laking responsibilidad ito. But in only the Bicol region, all of the bridges being the roads. Malinaw ang imahe na ipinakita ni Marcos sa masang Pilipino. Siya ang magdadala ng kaunlaran at lahat ay makikinabang. Ngayon na presidente ka, ano namang ang aking role bilang First Lady? Sabi niya, I as President, I'll build a strong house for the Filipino people. And you make it a home. So I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? Beauty. Muling tumakbo bilang Pangulo si Marcos noong 1969. Nagdungisan ng karahasan ng kampanya at eleksyon. Ito raw ang pinakamarumi at pinakamadugong halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang sa violence, kundi binangkrap ni Marcos ang gobyerno. Pagkatapos ng 1969 election, nag-devaluate ang peso kasi talagang nabangkarote. Panalo man si Marcos sa eleksyon, ang glamoroso at matatag na imahe unti-unting magkakalaman. Lalong lumakas ang oposisyon kay Marcos. Sa Senado, nakilala ng mga tao ang magiging bagong karibal ni Marcos, si Ninoy Aquino. At sa kabundukan, umusbog ang New People's Army. '71, nangyari ang hindi inaasahan. Isang bomba ang sumabog sa pagtitipon ng mga politikong tumutuligsa sa administrasyon. Plaza Miranda bombing, 2 hand grenades were hurled on the stage. Before I could deliver my speech during the fireworks display, immediately I felt a very heavy blow on my chest, and I said, Father, thy will be done. And I lost my consciousness. When I opened my eyes, I was in the hospital full of plaster casts and bandages. I could not even move. Walo ang patay. Lahat ng nasa entablado, sugatan. I came to the view that on the basis of overwhelming evidence, Jose Maria Sison was the principal author of the Plaza Miranda bombing. Sino pa man ang salarin, naging oportunidad ito para kay Marcos. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic. Dito nakaupo si Ferdinand Marcos nang ideklara niya ang martial law noong 1972. Ayon sa konstitusyon, hanggang 1973 lang ang termino niya. Pero, babaguhin ng martial law ang lahat ng yan. Tinawag niya lahat ang mga anak niya at ako, ang pamilya niya. Sabi niya, the time has come for the survival of our country. We have to proclaim martial law. Hindi daw po kailangan yung martial law.
ideklara noon. Kung hindi At ginawa nagproklama, daw yon para lang manatili sa kapangyarihan ang mga Marcos. hindi, ang buhay namin nakasanla doon. In fact, akong unang tinamaan ng assassination attempt.